Hindi naman masama yung maging vocal sa nararamdaman natin. Sabi nga ng iba, minsan may mga nasasabi tayong hindi maganda sa kapwa natin. Depende na lang kung paano nila tatanggapin ang mga comment natin. Ako nga pala si Rodney Sargimbal. Nasa kolehiyo na po ako ngayon, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan yung isang kakaibang nangyari noong high school na ako. Ako mismo ang naging witness ng lahat, Sargimbal. Maniwala man kayo o hindi, totoo ang karma at napatunayan ko yun sa kaibigan kong si Rowena. Hindi kami magkaklase pero magkabatch kami, Sargimbal. Sa batch namin, kilala talaga kaming mag-best friend. Lagi kaming magkasama. Alam ko na rin halos lahat ng nangyayari sa buhay niya. Sanggang dikit kami ni Rowena. Magkasundo kami kasi pareho kaming mahilig sumali sa mga pageant. Doon ko nga rin siya nakilala noong intrams namin. Pero isa lang talaga ang hindi namin pinagkasunduan. Magkaiba kami ng pananaw sa buhay. Siya, mahilig siya magsabi ng kung ano-ano kapag may napansin siya. Ako naman, tahimik lang. Hindi ko na sinasabi yung mga bagay na alam ko namang hindi rin mababago. Alam niyo po ba yung 5 to 10 seconds rule? Na kung may mapansin ka pero hindi naman kayang ayusin ng taong yon in 5 or 10 seconds, wag mo na lang sabihin. Gaya na lang nung isang araw, may nakasabay kaming kumakain ni Rowena. Dahil nga mahilig siyang mamuna. Uy, ang dami mo naman pimples. Buti nasasabon mo pa yan. Ako kasi inaalagaan ko talaga yung sarili ko. Tahimik lang ako noon, Sargimbal. Pati na rin yung babaeng sinabihan niya. Kasi si Rowena, kilala siya sa amin. Sikat for short, kaya hindi siya nahihiyang mag-express ng sarili niya. Pero sa totoo lang, nasaktan din ako para sa babaeng yon. Sinabi niya talaga sa harap-harapan na marami siyang pimples. Normal lang naman yun kapag nagbibinata o nagdadalaga ka. Hindi ba, Sargimbal? Di ko nga maintindihan kung bakit kailangang mamintas. Hindi naman agad-agad nawawala ang pimples at kung hindi naman kayang ayusin sa loob ng ilang segundo, para saan pa at kailangan mong banggitin? Sinabi ko nga sa kanya noon, Rowena, napapansin ko madalas kang mamuna sa mga estudyante. Baka magkakaaway ka na niyan. Nag-aalala lang ako noon, Sargimbal. Kasi kahit gaano pa kayo ka-close, hindi mo rin talaga alam kung kailan babalik sa iyo ang lahat ng sinasabi mo sa iba. Alam mo, concern lang kaya ako sa kanila. Saka depende na rin yun kung gagawin nilang motivation yung comments ko. Basta ako, concern lang talaga. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Hindi naman natin hawak ang iniisip ng ibang tao. Paano kung isipin nila na hinuhusgahan mo sila? Sa totoo lang, ako talaga ang dapat magpaalala sa kanya kasi kaibigan ko siya. Pero kahit anong paliwanag ko, Sargimbal, hindi siya nakikinig. Bahala ka nga. Personality ko na to at hindi na ito mababago. Kahit ganun siya, iniintindi ko na lang. Pero kung palagi niyang ginagawa yon, natatakot ako, Sargimbal. Baka mahawa na rin ako. Ayoko namang maging katulad niya. Kung itatanong niyo man, mabait po talaga ako. Alam ko naman na sa high school, marami pa rin ang isip bata. Hindi pa matured. Kagaya ng kaibigan kong si Rowena. Habang pauwi kami noon,
Bigla siyang nagkwento. Madalas siyang magkwento sa akin tungkol sa mga kaklase niya. Alam mo ba yung babaeng katabi ko sa upuan? Kilala mo si Cathy? Naku, ang lakas ng putok. Kulang na lang at mahimatay ako, promise. Hindi ko talaga kinakaya. Kapag bukas hindi pa rin nawala yung amoy niya, sasabihin ko na talaga sa kanya. Saka isisigaw ko pa sa classroom para mapahiya at mag-deodorant siya. Maputi pa naman, maganda pa, sexy pa, pero may putok. Ew, pas talaga ako sa mga babaeng ganyan. Walang kwenta ang ganda kung hindi marunong sa hygiene. Alam mo, kung concern ka talaga sa kanya, sabihin mo nang kayong dalawa lang. Nakakahiya naman kung ipagsisigawan mo pa. Siguro naman aware na siya nun. Anong aware? Araw-araw na lang ganyan? Bad trip nga eh. Hindi ako makapokus kay ma'am kasi lagi ko na lang naaamoy yung mabahong kilikili niya. Basta, sinasabi ko lang, huwag mo nang ipagkalat. Kausapin mo siya yung kayong dalawa lang. Hays, kung maaamoy mo lang talaga siya, baka makoma ka pa. Sa Christmas party, reregaluhan ko na lang siya ng deodorant at tawas. Ito amuyin mo yung kilikili ko, mabango to. Inilapit niya pa talaga ang kilikili niya sa akin, Sir Gimbal. Sa totoo lang, ang asim. Muntik na akong masuka sa uniform niya. Pero syempre, nagkunwari na lang akong mabango. Hindi kasi ako yung tipong mahilig magsabi. Baka isipin ni Rowena, judgmental ako. Kinabukasan, tinutuon niya talaga ang sinabi niya, Sir Gimbal. Sasabay sana ako sa kanya mag-lunch noon, kaya nagpunta ako sa classroom nila. Doon ko mismo nakita kung paano niya ipinahiya si Cathy. Kung tatanungin niyo po, si Rowena ay muse ng klase nila. Marami siyang kaibigang babae sa classroom nila. Hoy Cathy! Sigaw niya noon, Sir Gimbal. Lumapit naman si Cathy. Ano yun? Marami pa noon ang mga estudyanteng naiwan at nakatambay sa koridor. Hindi ko na kasi kaya. Ilang beses ka ba naliligo sa isang araw? Ha? Bakit mo natanong? Totoo nga ang hinala ko, Sir Gimbal. Hindi aware si Cathy sa sarili niya. Amoy lang kasi araw-araw. Hindi ako makapag-focus kay ma'am. Tuwing lectures. Hindi mo ba napapansin na lagi na lang ako may dalang panyo at nakatakip sa ilong ko? Kasi naaamoy kita, Cathy. Hindi naman niya sinigaw ang concern niya. Pero malakas ang boses niya. Kahit sino, mahihiya kapag sinabihan ng ganon sa harap ng madla. Ha? Speechless si Cathy. Wala siyang nasabi, Sir Gimbal. Tahimik kasi siyang tao. Introvert. Baka pwede naman bukas makipagpalit ka ng upuan, please. Para na rin makapokus ako sa pag-aaral ko. Sa ating dalawa, mas marami akong privilege dahil honor student ako. Hindi ako pwedeng bumagsak. Sabi ni Mama, kung ayaw mo, sasabihin ko na lang sa advisor natin na ilipat ka sa lower section. Mas marami ring katulad mo ron. Mahina ang utak at hindi malinis sa sarili. Sinisi pa talaga niya si Cathy. Ang sama ng kaibigan ko. Sakit mo naman magsalita. Sige, pwede naman. Pasensya na Rowena, pero sana hindi ganyan ang pakikitungo mo kung talagang honor student ka. Sigurado akong makakahanap ka rin ng katapat mo. Don't be sorry. Concern lang talaga ako sa'yo, no?
Mas maganda siguro kung maligo ka 2 beses. Saka huwag ka magdoble ng mga damit na nasuot mo na. Ang pinaka-importante, magtawas ka at marami naman nagbebenta sa palengke. Gusto mo ba bilhan pa kita? Ha? Hindi na, Rowena. Salamat na lang. Aalis na ako. Target talaga ni Rowena yung mga mahihina at madalang magsalita. Alam kasi niya na hindi siya sasagutin at hindi siya aawayin. Lahat ng pinipintasan niya, halos lahat mahiyain. Lumapit ako sa kanya. Rowena, dapat hindi mo na ginawa yun. Di ba sinabihan na kita kahapon? Pero anong ginawa mo? Pinahiya mo pa rin si Cathy. Alam mo, mas nakakatakot magalit ang mga taong tahimik. Paano kung ikaw naman ang nasa kalagayan niya? Ipapahiya mo talaga siya sa public? Dahil sa tahimik lang siya? Baguhin mo yan, ha? Concern ako sa'yo. Ayoko lang na baka isang araw makahanap ka ng katapat mo tapos magsusumbong ka sa akin. Drama mo naman. Halika na nga, mag-lunch na tayo. Nasayang yung oras ko sa pakikipag-usap sa kanya. And for your information, kaya ko ang sarili ko. Wala namang mga away sa akin dahil marami akong kaibigan. Maraming magtatanggol sa akin. Isa pa, sikat ako kaya wala talagang babangga sa akin. Huwag kang mag-alala. Basta sinabihan na kita. Hindi ko na uulitin pa ng uulitin lahat ng sinasabi ko. Hindi ka rin naman nakikinig. Imbis na mag-lunch kami, nag-walk out ako. Kumain na lang ako mag-isa. Hindi ko na siya pinansin kasi naiinis ako sa ugali niya. Ayaw niyang magpaturo. Ayaw niyang makinig. Para saan pa ang friendship namin kung laging gano'n na lang ang ginagawa niya? Kinabukasan, alam ko naman na hindi niya ako matitiis, Sir Gimbal. Kaya lumapit siya sa akin habang kumakain ako. Pasensya na. Concern nga lang kasi ako sa kanya. Saka kahit tanungin mo siya kung napahiya ko siya, hindi naman eh. Napahiya mo siya, Rowena. Hindi mo ba naaalala yung ginawa mo? Nakikita nila na kasama kita lagi. Iisipin nila na baka ganun na rin ako kasi magkaibigan tayo. Wala namang mali sa sinabi ko ah. Anong wala? Pinahiya mo siya sa harap ng ibang tao. Hindi ba mali yun? Pinilit pa rin niya sa akin na tama lang yung sinabi niya kay Cathy. Pero kahit sinong tao na may mabuting kalooban, Sir Gimbal, magagalit talaga sa ginawa ni Rowena. Bati na tayo. Hirap naman makipagbati sa'yo. Lagi mo nalang binibigdil yung mga bagay-bagay. Masama bang i-express ang sarili? Nananatili na lang akong tahimik, Sir Gimbal. Kasi alam ko namang wala ring patutunguhan yung usapan namin. Hindi niya kayang tumanggap ng pagkakamali o pangaral. Akala niya siya palagi ang tama. Seryoso talaga to? Ayaw mo talagang tumawa ha? Alam mo ba, yung Adonis namin na si Robert, naku, ang haggard. Hindi bagay sa akin. Mas gwapo ko pa sa kanya. Kahit kaklase ko siya. Nayayabangan talaga ako sa kanya sa pageant. Tayo raw ulit ang isasali. Kaya kausapin mo na ako please. Sabi nila, kayong dalawa daw ang pagpipilian sa division pageant contest at ako raw ang magiging partner nyo. Pero for sure naman, ikaw ang mapipili dahil mas pogi ka sa kanya. Saka haggard na siya. Yung buhok niya super dry. Ang daming balakubak, kalalaking tao. Bakit mo ba ako kinukumpara sa kanya? Hindi kita kinukumpara. Dinedescribe ko lang siya.
Saka ayoko siya maging partner. Hindi naman pogi. And ang daming balakubak. Saka amoy sibuyas. Sa'yo ko lang sinabi to ha. Dapat ikaw ang partner ko. Kaya ipaglalaban kita. Abangan mo na lang yung gagawin ko. Umalis siya agad pagkatapos noon. Nagulat ako noong pagbalik ko sa classroom. Ang daming nagkukumpulan sa koridor, Sir Gimbal. Maraming sumusunod kay Robert. Akala ko siya na ang napili para sa pageant. Pero lahat ng nadadaanan niya ay tumatawa. Doon ko nakita ang papel na nakalagay sa likod niya. Sulat pa lang, kilala ko na, Sir Gimbal. Bully talaga si Rowena. Hindi marunong lumaban ng patas. Akala siguro niya maa-appreciate ko ang ginawa niya. Pero ako pa ang nakonsensya, Sir Gimbal, sa ginawa niya. Bago pa ako makalapit kay Robert para alisin ang papel, biglang lumapit ang mga estudyante mula sa lower section at inakbayan siya. Uy pre, totoo ba? Kaya pala pansin ko puro babae ang kasama mo. Naku, wag mong akbayan. Baka mamaya sa susunod ikaw naman ang maging type niya. Bayot siya pre. Matagal na akong naghihinala. Ang daming babaeng nagkakagusto sa lalaking to, pero lalaki pala ang type niya. Pre, tuluyan na akong lumapit sa kanya at kinuha ang papel sa likod niya. Good luck sa atin ha. Tayo raw ang pinagpipilian. Uy pre, good luck pre. Good luck sa atin. Sa totoo lang, okay naman kami ni Robert. Kahit madalas kaming maging rival. Hindi namin sineseryoso. Sports lang. Dali-dali kong hinanap si Rowena. Pagdating ko sa kantin, nakita ko siyang masayang nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan niya. Kaya pala minsan napapansin ko ang lambot ng lakad niya. Bayot pala siya, guys. Hoy, alam mo, nanligaw pa sa akin niya noon. Buti na nga lang hindi ko sinagot. Baka pag naging kami, ipagpalit niya ako sa lalaki. Rowena, pwede ba tayong mag-usap? Hinagip ko ang kamay niya. So, kinakausap mo na ako. Sabi na nga ba, hindi mo ako mahihindian. Saka matagal na tayong magkaibigan kaya alam ko na hindi mo rin ako kayang iwasan. Oo, matagal na tayong magkaibigan. Pero nakakahiya ang ginawa mo, Rowena. Buti na lang at sa akin mo lang sinabi. Paano kung nalaman ng buong campus na pinapahiya mo si Robert? Parang hindi mo naalala na naging partner mo siya. Kasi ikaw yung gusto kong maging partner, Rodney. Ayaw mo ba? Hindi naman kami close ni Robert. Saka ayaw ko talaga yung gupit niya. Hindi bagay sa kanya. Ewan ko ba kung anong nakikita ng ibang babae sa kanya. Sabi nila mukha raw siyang Koreano. Pero yung buhok niya parang bunot. Hindi ko talaga kinakaya ang tapang ni Rowena. Grabe siyang mga mata ng iba. Pero hindi niya nakikita ang sarili niya. Hindi niya nararamdaman na ang pangit pala ng ugali niya. Kaibigan ko si Robert. Kaya kung kaibigan mo ko, hindi mo aawayan ng mga kaibigan ko. Isusumbong kita kay tita. E di isumbong mo, wala namang may pake. Hindi ko inakala, Sir Gimbal, na kahit magkaibigan kami, pagtataasan niya rin ako ng boses. Spoiled brat siya at parang mahirap na siyang baguhin. Sanay kasi siya na siya lang ang tama. Pero sige, titiisin ko na lang muna. Iniisip ko,
Baka kailangan niya lang ng taong maniniwala sa kanya na kaya pa niyang magbago. Hindi ako titigil hanggat hindi masisira ang pangalan ni Robert. Saka hindi ka ba nagpapasalamat? Ginagawa ko to para sa'yo. Hindi para sa akin ang ginagawa mo, Rowena. Kilala kita. Kaya aminin mo na ayaw mo lang na nalalamangan ka, di ba? Paano naman ako malalamangan mahirap kaya ako i-reach. Mga teacher nga natin takot na patayuin ako sa klase Magbago ka na. Sinasabi ko sa'yo. Kahit ikaw pa ang pinakamatalino at pinakamaganda sa klase. Matatabunan yan kapag ganyan ang attitude mo. Okay. Basta promise mo na babaguhin mo na yung pagiging mapangmata mo sa iba. Saka Rowena, hindi natin alam ang pinagdadaanan ng ibang tao. Paano kung may nasabi ka tapos marami silang problemang iniisip? Dadagdag ka pa? Bakit? Hindi mo ba kaya kahit isang araw lang na isara mo yung bibig mo? Lagi kang namimintas. Inaalis mo ang confidence ng ibang tao. Minomotivate ko lang sila, no? Anong klaseng mindset yan? Ang hirap mong intindihin, Rowena. O sige, I promise. Susubukan ko. Pero kapag di ko talaga kinaya, wag mo na akong pilitin na baguhin pa yung personality ko. Kasi ganito ako Kahit ganito ako, marami naman akong naging kaibigan at nakakaintindi sa akin. O sige, uobserbahan kita ha. Nagkaroon kami ng deal ng best friend ko na iwasan niya ang pamimintas. Isang linggo na rin ang lumipas at nakikita ko ang progress niya. Madalang na siya magsalita. Ang sabi niya sa akin, mas mabuti na raw na umiwas siyang maging madaldal. Baka kung ano pa ang masabi niya. Pinaubaya ko na ang ispat sa pagiging pageant kay Robert. Mas gusto ko na mas mapalapit silang dalawa. Pareho ko naman silang kaibigan. Noong una, ayaw ni Rowena. Pero palagi ko siyang pinapaalalahanan tungkol sa deal namin. Kaya ginawa niya talaga ang lahat para pakisamahan si Robert. Hanggang sa naging close na kaming tatlo. Magkakatropang solid. May tinatago pa rin naman siyang kabaitan sa Gimbal. Pero isang araw, may dumating na taong nagpabago na naman sa kanya. Akala ko magbabago siya for good. Pero naging worse siya, Sir Gimbal. Noong tumungtong ako ng fourth year, tuluyan na kaming naging magkaklase. Mas naging malapit ulit kami dahil magkasama na kami sa iisang classroom. Halos lahat ng pangyayari sa buhay namin ay alam na namin. Kami nila Robert. Biglang may dumating na bagong student. Transfer siya, Sir Gimbal. Maganda, mistisa, matalino rin at medyo chubby ang pangangatawan. Noong unang pasok lang niya sa classroom, marami na ang gustong makipagkilala sa kanya. Kumbaga, head turner. Kaya pati ako napapalingon sa kanya. Itago na lang natin siya sa pangalang Tessa. Tuwing kausap ko si Tessa, biglang nagbabago yung mood ni Rowena. Lagi na lang siyang bad trip. Madalas, umiirap pero tahimik lang sa gilid. Noong minsan, nag-open up siya sa amin ni Robert. Hindi ko talaga gusto yung bagong transfer Saka parang iniiwasan ako. Pero hindi na ako nagtataka, Sir Gimbal. Mabait naman si Tessa. Pero ewan ko ba, never silang nag-usap ni Rowena. Parang may gap na hindi namin alam. Simula noong dumating siya, siya na lang ang laging napapansin.
Pati mga kaibigan ko, sumasama na sa kanya. Saka malayong mas sexy naman ako sa kanya. Baboy yun. Okay naman si Tessa. Friendly din siya. Why not makipagkaibigan ka sa kanya? Mas marami, mas masaya, hindi ba? Sa tingin nyo, sino mas maganda sa amin? Alam ko na unti-unting nauubos ang confidence ni Rowena dahil sa bagong transfer student. Ha? Parehas naman kayong maganda eh. Lagi namin siyang kino-compliment, kaya gustong-gusto niya kaming kasama. Pero ngayon, mas naging tahimik siya, Sir Gimbal. Nagbago na nga siya pero naging mailap naman. Isang araw, dumating na ang botohan para sa homeroom officer. 3 taon na ring muse si Rowena, kaya ang ine-expect niya, siya pa rin ang pipiliin. Pero nag-iba ang ekspresyon niya nang malaman niyang si Tessa ang kalaban niya. O dating gawe students, kung sino ang magiging muse natin, siya ang ilalaban natin sa pageant na darating na intramurals. Naku, 3 taon na rin naman si Rowena naging muse. Maiba naman tayo. Bigyan natin ng chance yung iba, kagaya ni Tessa. Nagtinginan silang lahat kay Tessa. Parang naging hangin lang si Rowena. Nung dumating na ang botohan, halos lahat bumoto kay Tessa. Si Rowena, kami lang ni Robert ang bumoto sa kanya. Nagulat ako sa mga sumunod na pangyayari. Bakit si Tessa? Hindi nyo naman siya kilala. Mas marami akong achievement. Kapag sumali ako sa pageant, ako lagi ang nanalo. Pero siya, wala pa naman siyang napapatunayan, hindi ba? Kaya nga gusto namin siya eh. Malayong mas maganda naman siya, saka bakit hindi mo bigyan ng chance si Tessa? Halata namang kayang-kaya niya. Dahil katabi ko si Rowena, rinig na rinig ko ang mga bulungan niya. Humanda ka sa akin, babae ka. Alam naman ng lahat na nakukuha ko ang lahat. Kaya hindi ko hahayaan na agawin mo ang spotlight sa akin. Habang si Tessa, tahimik lang. Hindi niya alam na may plano na pala ang kaibigan ko. Likas kay Rowena ang ayaw magpatalo. Kaya marami siyang ginawa, Sir Gimbal, na hindi mo aakalain na magagawa niya. Siguro, dala ng inggit. Kinabukasan, bumungad sa amin ng isang doodle sa blackboard. Malaki ang nakasulat, Tessa Baboy. Lahat ng pumapasok, nagtatawanan. Hindi pa dumarating ang lahat ng kaklase namin noon. Kaya nang pumasok si Tessa, kita ko kung paano siya nagulat sa nakita niya. Pero hindi siya umiyak, Sir Gimbal. Si Tessa, may strong personality talaga. Tahimik siyang nagtungo sa kanyang upuan. Nginitian ang lahat. Para bang hindi siya apektado. Tunay na unbothered siya. Kung ako ang tatanungin, hindi naman siya mataba. Chubby is the new sexy, hindi ba? Ewan ko ba kay Rowena kung bakit bumabalik na naman siya sa dating gawain niya. Ang mamahiya. Hala, sino ang may gawa niyan? Nakakaawa naman si Tessa. Well, hindi rin naman talaga natin mabago na mataba talaga siya. Tignan mo oh. Yung mga braso niya tsaka yung legs niya, parang pwede nang gawing crispy pata. Ngayon siya naman ang pinagtitripan mo, Rowena. Akala ko ba magbabago ka na? Nagbago na nga ako. Pero bakit kung kailan nagbabago ako, saka naman dumating yan Tessa na yan? Hindi naman siya bagay dito, saka onti-onti lahat ng kaibigan ko sa kanya na nababaling ang atensyon nila.
makipag-friends ka kaya sa kanya. Good idea. Kinaumagahan, naabutan namin silang nag-uusap. Parang walang gap sa isa't isa. Pero nang makita na niya kami ni Robert, bumulong siya sa amin. Sa totoo lang, ayoko talaga kay Tessa. Tignan mo naman ang haggard niya ngayon. Sobrang tahimik pa. Kung hindi naka-white, naka-black. Sa tingin ko, may tinatago pa yung babae na yan. At yun ang hahanapin ko. Kung ano ang baho niya. Tessa, sama ka ba sa amin mag-lunch? Oo, sige. Bitin na bitin ang sagot niya. Pero ramdam kong wala siyang masamang intensyon. Hindi niya alam na unti-unti nang binabalutan ng inggit at plano si Rowena ang buhay niya. Sama-sama kaming nag-lunch noon sa Arguimban. Pansin kong lagi siyang nakatitig kay Tessa. Parang may kasalanan ito kahit wala naman. Tessa, meron ka na bang experience sa pagpapageant? Wala pa eh. Hindi nga ako madalas lumabas dati kasi galing pa ako sa summer. Hindi na ako pinapayagan ni mama na gabihin. Ganun ba? Bakit naman? Eh di hindi mo na-enjoy ang pagkadalaga mo? Oo, dati. Pero andito na ako sa city. Why not subukan ka rin naman yung pagpapageant? 3 years rin ako nagpapageant pero wala naman akong nakasabay na ganyan ang katawan. Lahat sila ay slim. Pwede naman ako magpapayat kung kailangan. Saka magaling naman ako sa question and answer. Kung gusto mo talaga yan, magiging partner mo si Robert na hindi mo nga siya kilala eh. Bakit? Anong meron sa kanya? Hindi mo pa ba alam? Saka hindi mo ba napapansin? Lagi na lang kulay brown ang pantalon niya. Tignan mo kanina, brown na naman. Nagigets mo ba? Paulit-ulit kasi parang hindi naliligo. Wala lang naman sa akin yun. Okay naman si Robert. Matangkad at marunong pumorma. Marami naman din diyang ukay. Wala lang naman sa akin kung ano yung suot niya. Kaya pala ano? Kaya pala okay lang sa'yo dahil pati ikaw di marunong manamit. Pansin ko rin, paulit-ulit sapatos mo saka yung damit mo. Kusot-kusot. Wala ba kayong plancha sa bahay nyo? Wala na kasi si mama eh. Saka tong sapatos ko, regalo niya bago siya namamatay. Si papa naman may sariling pamilya na. Hindi ko na rin magawang planchahin pa yung mga damit ko kasi nag-work rin ako tuwing gabi. Grabe pala mga magulang mo. Hindi ka inaalagaan. Unlike me, todo support si na mama at papa sa akin. Wala man lang naramdamang si Rowena na pagsisisi sa mga masasakit niyang sinabi. Tahimik lang si Tessa. Parang pinipigilan niyang magsalita. Alam ko kasi, kapag nagalit ang mga tahimik, para silang bubuga ng apoy. Gusto mo ipamigay ko na lang yung ibang mga gamit ko sa'yo? Ginagawa lang pamunas ni mama yung iba. Eh kung ibigay ko kaya sa'yo, magmumukhang pamunas ka rin ba? Uy, joke ha, joke lang. Wala ni isa sa amin ang tumawa. Robert, okay lang raw kay Tessa na maging mag-partner kayo. Kahit raw nag-uulit ka ng pantalon. Joke. Wala akong sinasabi, Rowena. Nakikinig lang ako. Tinitimbang ang sitwasyon at inaamin ko. Hindi nakakatawa ang pamiminta sa kapwa. Matapos yon, sa mga sumunod na araw, inawasan na ni Tessa si Rowena. Kahit anong aya ni Rowena,
hindi siya sumasama. Kaya mas lalo siyang nainis. Isang araw habang nagle-lecture si ma'am, biglang sumigaw si Rowena. "Ma'am, nawawala po yung wallet ko. Buong buwan ko pong allowance andoon. Baka may magnanakaw dito." "Baka naman na misplace mo lang or nakalimutan mo kung saan mo nilagay, Miss Rowena." "Ma'am, hindi po. Sigurado po akong nadala ko yun. Magagalit si mama kapag nalaman niya. Tulungan niyo naman po ako, ma'am." "Okay, class. Para na rin kay Miss Rowena. Kailangan nating kapkapan ng isa't isa. Lalo na ang mga bags. Maliwanag ba?" Tumango kaming lahat. Isa-isang chinek ni ma'am ang mga bag at bulsa namin. Tinanong din kung saan galing ang mga pera sa wallet. Nasa third row na sila pero wala pa rin silang nakikitang wallet. Sa tingin ko, nahulog lang yun ni Rowena. Pero bigla kaming napatigil ng kay Tessa na ang chinek. May wallet sa bag niya. At alam kong wallet yun ni Rowena. Lahat kami napatulala. "Miss Rowena, ganito ba ang itsura ng wallet mo?" "Opo ma'am, akin po yan." "Care to explain, Miss Tessa? Baguhan ka pa lang dito, may issue ka na agad." "Ma'am, hindi ko po alam kung paano napunta yan sa bag ko. Hindi ko po magagawa yan, saka hindi naman kami nagsama ni Rowena buong araw. Wala po talaga akong alam, ma'am." "Anong hindi mo alam? Tama ako ng hinala, ma'am. May kakaiba talaga kay Tessa. Hindi natin kilala ang pinanggalingan niya. Kahit ayaw kong aminin dahil kaibigan ko siya pero magnanakaw po talaga siya, ma'am. Chinek niyo pa ho yung bulsa niya. Sigurado akong may tinatago pa yan. Siguro kinulang sa allowance kaya nagnakaw na lang o kaya kulang yung sahod niya, ma'am." "Okay, wait. May isa pa akong nakita dito sa bag niya." "Teka, ano to, Miss Tessa? Pregnancy test ito ah." "Ma'am, hindi ko rin po alam kung paano yan napunta dyan." "Ay, hindi ko kinaya. Baka nga buntis siya, ma'am. Saka ma'am, lagi ko po siyang nakikita mong pumapasok si Tessa sa principal office. Baka nilalandi niya si sir para magkameron siya ng kapit. Siguro nga hindi lang wallet ang issue eh. Baka pati honor student, inaay niya na rin, ma'am." Ang daming nakarinig sa mga paratang ni Rowena, pero wala ni isa ang kumibo. Natahimik ang classroom. Parang lahat nag-aabang ng sasabihin ni ma'am. Lalo na't asawa nga niya ang principal. "Totoo ba ito, Miss Tessa? Sabihin mo sa akin. Hindi ko akalaing estudyante ka pa lang. Kaya mo nang labagin ang rules sa school na to." "Ma'am, wala pong katotohanan mga sinasabi niya. Never po akong pumasok sa office ni Sir Principal. Ni hindi ko nga po alam ang loob ng opisina nila." "Sumama kayo sa akin. Pupunta tayo sa principal office. Kailangang malinawan tayo ngayon din." Hindi ko alam kung anong mangyayari, Sir Gimbal. Hindi ko rin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pero may nakitang wallet. May pregnancy test. Sa mga oras na yon, hindi ko na alam kung kaya pa ni Tessang ipagtanggol ang sarili niya. Lalo na at may mga proof naman. Pagkalipas ng ilang oras, hindi na muling bumalik si Tessa sa classroom, Sir Gimbal. Habang si Rowena naman, ayon, pabalik-balik sa hallway, tumatawa. Parang may na-achieve. Parang sinadya talaga niyang ipakita sa lahat na
masaya siya. Hindi kayo naniniwala? Confirm, magnanakaw siya. Inamin niya sa harap namin. Hindi ko akalain na ako pa talaga ang target niya. Ako pa. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo, super sure. Sobrang saya ko lang kasi suspended siya ng 1 week. Imagine that. Hindi na natin siya makikita ng matagal. Baka nga lumoba po yung tiyan niya at hindi na makabalik. Perfect ending, di ba? Sabay ihirap pa niya sa kawalan. Tila ba pinapamukha niyang nanalo siya sa laban na siya rin naman ang nag-umpisa. Ngayon na masaya pa siya sa mga nangyari. Siguradong planado niya ito. Kawawa naman siya, no? Sa totoo lang, kita mo talaga sa mga mata ni Tessa na mabait siya. Hindi nga yun pala sagot. Tahimik lang. Para namang imposibleng gawin niya yun. Hayaan niyo na siya. Darating din ang araw na aaminin din niya lahat ng ginawa niya. At kung hindi man, ako na ang magpapaalala. Sargimbal, hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako kapag naalala ko ang pangyayaring yon. Buong linggo naming hindi nakita si Tessa. Ang daming haka-haka. May nagsasabing lumipat na raw siya ng school. May nagbirong baka naglayas. Pero ang totoo, tahimik lang ang lahat. Walang kumpirmasyon. Walang paliwanag. Akala namin hindi na siya babalik. Pagkatapos ng suspension niya. Pero pagkalipas ng ilang linggo, bumalik siya. At iba na siya sa Sargimbal. Noong araw na bumalik siya, ang suot niya ay itim mula ulo hanggang paa. Black long sleeve, black slack, black shoes. Black na may kapirasong pilak ang buhok at parang may pinakakaiba. Ang puti ng mga mata niya. Ang unang makakakuha ng atensyon mo. Hindi siya ngumiti at hindi rin siya lumingon. Para bang ibang katauhan ng bumalik. Mabigat ang presensya niya sa Sargimbal. Para bang dala-dala niya ang lamig ng katahimikan at galit ng isang taong matagal nang pinigilan. Kamusta ang bakasyon mo, Tessa? 1 week kang nawala. Baka naman ready ka na mag-sorry sa akin. Wala pa ring sagot mula kay Tessa. O kung ayaw mo mag-sorry, edi aminin mo na lang ang ginawa mo. Mas okay na honest ka para may chance ka pang tanggapin ng mga tao. Tinitignan lang siya ni Tessa sa Sargimbal. Wala pa ring reaksyon. Wala ni isang ngiti. Parang wala siyang naririnig. Parang wala si Rowena sa harap niya. Ew. All black talaga? Ano ka, galing sa kadiliman? Pangit ng passion scenes mo. Hindi bagay. Akala mo siguro astig ka? Muse ka pa naman, nakakahiya sa ibang section. Isipin nila na emo girl ka. Nagtawanan ang iba naming kaklase. Yung mga dating nakikipagkwentuhan kay Tessa, ngayon ay iwas na. Hindi na siya pinapansin. Masasabi ko talaga, Sargimbal, na hindi sila tunay na kaibigan. Iniwan siya sa panahon na kailangan niya ng kahit isang kakampi. Napansin ko rin na nag-iba ang buhok ni Tessa. Dati straight, ngayon ay wavy na at medyo magulo. Parang sinadyang wag ayusin. Yung kuko niya humaba, tapos kulay itim.
Pati mata niya, parang mas malalim ang tingin kesa dati. Hindi siya yung Tessa na kilala namin dati. Hindi ko na pinigilan ang sarili ko. Lumapit na ako. Tessa, kamusta? Ang tagal mong nawala. Ang dami naming napag-aralan. Kung gusto mo, ipapahiram ko sa iyo yung notes ko para makahabol ka. Hindi siya sumagot. Tinignan lang niya ako. Pero yung tingin niya, parang may sinasabi. Hindi naman siya galit pero may halong lungkot. May halong bigat at yung mata niya parang nag-iisip. Pare-pareho lang naman kayo na tinatawanan ako. Hindi ba kaibigan mo si Rowena? Oo, kaibigan ko siya, saka pasensya na sa mga sinasabi niya ha. Ako na lang ang nahihiya para sa kanya. Okay lang. Noong panahon na yon, ako na ang naging kaibigan niya. Kahit pa kaibigan ko si Rowena, hindi nagbago ang tingin ko kay Tessa. Mga sinasabi nila sa kanya, hindi ko na ikinukwento pa para na rin maiwasan ang away. Mabait si Tessa, Sir Gimbal. Tahimik lang. Minsan nga weird. Madalas ko siyang mapansing may binubulong pero wala namang kausap. Sinawalang bahala ko na lang. Baka pagod lang siya dahil araw-araw puyat sa trabaho. Tinulungan ko siya na kunin ang bag niya na nakatali sa upuan. Tignan mo yun oh. Sinong tinatabihan ni Rodney? Si Tessa na weird? Creepy na nga ng mukha niya ngayon. Ayoko na siyang lapitan. Kaya nga, hindi ba yan mga sign ng mangkukulam? Parang may tinatago. Baka may lahing aswang yan. Yung papa niya kapre. Yung baby niya tiyanak. Tara na, natatakot na ako. Rinig na rinig namin sila sa usapan nila. Kaya naman hindi na napigilan pa ni Tessa at sumabog na siya sa galit. Wala akong ginagawang masama sa inyo. Pati pamilya ko. Tinadamay niyo sa kalokohan niyo. Binagsak niya ang upuan. Dahil naubos na rin ang pasensya niya sa pag-alis sa tali sa bag niya. Tessa, tama na. Ipaghihiganti ko yung kapatid ko. Tana, ako nang bahala dito. May kapatid ka? May nasabi ba ako? Pasensya ka na. Hindi ko na siya tinanong pa. Umiiyak pa rin siya at parang may ibang bumabagabag sa kanya na hindi ko maintindihan. Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas ay naalis ko rin ang bag ni Tessa sa pagkakatali nito sa upuan. Hindi ko alam kung sinadyang higpitan ang pagkakatali pero halatang may nang trip. Huminga ako ng malalim. Inabot ko sa kanya ang bag pero halos mabitawan ko ito sa sobrang bigat. Ano bang nilagay mo dyan sa bag mo? Sobrang bigat naman. Parang hindi ka babae. Tanong ko sa kanya habang pilit na binabawi ang lakas sa braso kong nangalay bigla. Tumingin sa akin si Tessa ng malalim. Wala naman, notebooks ko lang to. Dahan-dahan niyang binuksan ng bag niya at doon, pareho kaming natigilan. Lumantad ang isang napakalaking bato. Kulay abo. Magaspang at halos kasing laki ng 2 libro. Agad na bumukas ang pinto ng classroom. Parang eksena na hinihintay ni Rowena sa labas. Pumasok si Rowena at ang grupo niya. Naanimoy sabik na makita ang reaksyon naming dalawa. Oh, bakit mo naman inalis ang bato?
Kaya ako nga nilagay kasi bagay sa mukhang kuba. Tumawa ang mga kasama niya. Yung tawa niya na hindi lang masakit, kundi nanliliit. Sa katawan mong yan, mag-diet ka naman para kaya mo nang buhatin ang bato. Magmumukha kang masamang kuba dahil sa damit mo. Sinira mo pa talaga ang upuan. Lagot ka kay ma'am. Parang kinuryente ang mga paa ko. Hindi ako makakilos. Lumingon ako kay Tessa. Nakayuko lang siya. Nanginginig ang mga kamay. Pero wala siyang imik. Parang kinukutuban ako. Biglang dumating si ma'am. Bit-bit ang mga papel pero agad napako ang tingin niya sa sirang upuan sa harapan. Ikaw na naman, Tessa. Kakabalik mo lang pero ngayon naninira ka na ng mga gamit. Libre na nga ang paaralan pero sinisira mo naman ang mga gamit. Hindi ka na nahiya. Napakagat ako sa labi. Gusto kong sumagot. Pero naunahan na naman ako ni Rowena. Ma'am, alam ko po ang buong pangyayari. Nakalimutan ata mag-diet ni Tessa, ma'am, kaya noong umupo siya, tignan nyo, nasira tuloy yung upuan. Napatawa si ma'am ng marahan at imbis na maunawaan si Tessa, parang naniwala pa sa biro. Lalong nag-init ang pakiramdam ko pero bago pa ako makapagsalita, bigla na lang tumayo si Tessa at lumabas ng silid. Wala siyang kahit anong sinabi. Tahimik lang siya. Dire-diretso ang lakad. Nakalugay ang buhok. Mahigpit ang hawag sa bag na may marka pa ng alikabok mula sa bato. Parang may bumara sa lalamunan ko. Hindi ko alam kung anong mas mabigat. Yung bato ba sa bag niya o yung sama ng loob na bit-bit niya habang lahat ay pinagtatawanan siya. At ako na kaibigan niya. Wala man lang naitanging salita. Kinaumagahan ay hindi pumasok si Tessa. Ayon sa balita, masakit daw ang ulo niya. Sa totoo lang, kahit papaano masaya ako. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang linggo, napansin kong tila mas magaan ang aura sa classroom. Wala munang tensyon, wala munang pamumuna, at higit sa lahat, wala munang stress si Tessa. Palaging nakabuntot ang mga mata at bibig ni Rowena kay Tessa tuwing present siya. Kahit na wala namang ginagawa ang isa, laging may komento, laging may panglalait. Kaya ngayong wala siya, parang tahimik ang paligid. Hindi man lubos na kalayaan pero sapat na para makahinga si Tessa ng maluwag. Napansin ko rin tila mas naging payapa ang kilos ni Tessa. Mas nakangiti siya. Mas kalmado. Siguro nga ay napakabigat ng araw-araw na pagpasok sa eskwelahan. Kung alam mong may isang tao na laging nakatutok sa'yo, naghahanap ng butas para lang maibagsak ka. Isa pa, nabanggit ni Tessa noon na nagtatrabaho rin siya tuwing gabi. Hindi ko alam kung anong klaseng trabaho pero sigurado akong hindi biro ang kanyang pinagdadaanan. Pagkalipas ng ilang araw, pumasok na ulit si Rowena. Pero ibang Rowena ang bumungad sa amin. Magulo ang ayos ng kanyang buhok. Tila hindi man lang ito nag-aayos ng suklay. Nakabalot din ang buong katawan niya sa isang maluwag na jacket na tila sinadya para itago ang kanyang itsura. Kung dati ay puro pitid at pabonggahan ng kanyang kasuotan, ngayon ay para siyang gustong maging invisible.
Wala siyang lipstick. Wala ring accessories. Hindi siya kagaya ng dati na palaging maingay sa klase. Tahimik siya at tila iwas sa tingin ng iba. "O Rowena, anong nangyari sa'yo? Nilalagnat ka ba?" Tanong ko sa kanya habang pinagmamasdan ang pawis sa kanyang noo. "Masama lang pakiramdam ko, parang tinutusok yung ulo ko. Tapos parang ang bigat ng katawan ko." Pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang kamay. "Bakit ka ba naka-jacket? Ang init-init nga sa classroom natin." Nilapit ko ang kamay ko sa noo niya at naramdaman ko nga na mainit siya. "Kasi ina-allergy ata ako eh." "Wala ka naman nabanggit dati na may allergy ka. First time mo ba to?" "Hindi ko rin alam. Basta saka na lang ako magpapacheck up, baka mawawala rin to." "Patingin nga." Hinawi ko ng kaunti ang manggas ng suot niyang jacket. At doon ko nakita ang hindi ko inaasahan. Puro pasa ang braso niya. May mga pantal din na namumula at halatang masakit. "Rowena, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko alam kung aksidente ba iyon o may mas malalim na dahilan. Masakit talaga ulo ko. Parang may humahaplos sa loob at parang may bumubulong sa akin." Nanlamig ako sa narinig ko. Agad naming dinala si Rowena sa klinik. Pinagpahinga siya ng nurse at binigyan ng white flower para maibsa ng sakit ng ulo. Ako ang tumabi sa kanya at nagbantay habang sinusubukan niyang huminga ng maayos. Napapikit siya habang hinihigop ang bango ng white flower. At kahit hindi siya nagsasalita, ramdam ko ang takot at pagkalito niya. Pagkagising ni Rowena sa klinik ay agad siyang namalipit sa sakit sa regimbal. Nakakakilabot ang itsura niya habang niyayakap ang tiyan at nangangatog ang buong katawan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nataranta ako. Sabi ng nurse, baka puson lang daw iyon. Baka malapit na siyang reglahin. Pero nung nag-CR siya at bumalik, ganon pa rin ang itsura niya. Mas lalo pa nga siyang namutla. Tila mas lalong lumalim ang mga mata niya at nanginginig na ang mga kamay. "Rowena, okay ka lang ba?" Tanong ko sa kanya sa gimbal habang inaalalayan ko siyang maupo ulit sa kama ng klinik. "Tawagan mo na si Mama. Hindi ko na kaya." Sagot niya. Halos paos ang boses. Punong-puno ng pagod at sakit. Dali-dali kong kinuha ang cellphone at tinawag ng nanay niya. Hindi pa lumilipas ang kalahating oras ay dumating na agad ang mga magulang niya. At mabilis siyang isinakay papunta sa ospital. Habang binubuksan ng mga nurse ang suot niyang jacket doon sa gimbal, napatigil ako sa paghinga. Hindi ko inaasahan ang sumunod kong nakita. Ang balat niya ay puno ng mga pantal. Parang mga malalim na gasgas. Pasa at tila may mga marka na parang kagat at parang marka na sinasaksak. Ganon. Hindi ko maipaliwanag. Noong isang araw lang ay masigla pa siya. Nagtatawanan pa kami sa hallway. Pero ngayon, parang hindi na siya ang Rowena na kilala namin. Parang may bumalot sa katawan niyang hindi ko maipaliwanag. Naiwan ako sa school. Tulala.
Nagpahinga muna ako saglit sa hallway pero may gumugulo sa isipan ko. Nang bumalik ako sa classroom, napansin ko agad na may kulang. Nasaan si Tessa? Tanong ko sa isa naming kaklase. Kanina andito siya sa first subject pero simula nang umalis kayo para dalhin si Rowena sa ospital, hindi na siya bumalik. Hindi ko alam kung bakit pero biglang bumigat ang dibdib ko. Parang may koneksyon. Parang kailangan kong hanapin si Tessa. Dahil sa hindi ako mapalagay, nagdesisyon akong hanapin na nga siya. Nilibot ko ang buong campus, pati ang mga lugar na madalas iwasan ng ibang estudyante. Dinala ako ng mga pao ko sa pinakakinakatakutang lugar sa school, ang lumang CR sa dulo ng lumang gusali na tinatawag ng lahat na John Marcia. Walang pumupunta roon, Sir Gimbal. Sira na ang pinto. Bitak-bitak na ang tiles at laging may chismis na may multo raw na nagpaparamdam doon. Pero may kutob ako. Malakas ang kutob ko na naroon si Tessa. Kaya pinilit kong pumasok. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng mga yabag ko sa basag na sahig ang maririnig. Habang papalapit ako sa huling cubicle, doon ko siya nakita. Nakatayo siya sa harap ng isang sirang salamin. Hawak ang isang manika. Itim, maliit at punong-puno ng tahi. Para siyang hindi si Tessa na kilala ko. Nag-iisa siya at nagsasalita ng pabulong. Para kay Tessa to. Para sa akin. Para sa atin. Hindi mo na kami masasaktan. Nagulat ako sa narinig ko. Para kay Tessa raw. Pero siya naman ang Tessa. Pinagmasdan ko pa siya mula sa likod. Kitang-kita ng mga mata ko. Paulit-ulit niyang tinutusok ng karayom ang manika. Lalo na sa bahagi ng ulo. Madiin ang bawat tusok. Parang galit na galit siya habang ginagawa niya ito. Bumulong siya ng mga salita. Hindi ko maintindihan. Hindi ko na marinig ang iba pa pero may tono ng paninira ng paghihiganti. Nakakatindig balahibo talaga, Sir Gimbal. Hindi ko alam kung gaano ko katagal na nananatiling tahimik na pinapanood siya. Hindi gumagalaw, hindi humihinga, hanggang sa bigla siyang lumingon. Nagkatinginan kami, Sir Gimbal. Nang magtama ang mga mata namin, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nanginginig ang tuhod ko. Hindi ko na napigilan. Dali-dali akong tumakbo papalayo. Alam ko at pakiramdam ko, siya ang may kinalaman sa nangyari kay Rowena. Papunta na sana ako sa ospital para bisitahin ang kalagayan ng best friend ko. Pero bago pa man ako makalabas ng gate ng paaralan, bigla akong naabutan ni Tessa. Nakita ko siyang nakatayo sa likod ng puno malapit sa gate. Parang kanina pa ako inaabangan. Pwede ba tayong mag-usap? Ngumiti ako kahit ramdam kong namamawis ang palad ko. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Baka kasi mapansin niya na natatakot ako. O sige, Tessa, ano bang pag-uusapan natin? Medyo pilit ang ngiti ko. Naglakad kami sa may lilim ng hallway. Malayo sa ibang estudyante. Anong ginagawa mo sa lumang CR? Hindi ba't ako nga dapat ang magtanong niyan sa iyo, Tessa?
Tinatambayan ko na yun simula nung binubuli ako ni Rowena. Tahimik doon. Walang istorbo. Anong ginagawa mo doon? At bakit parang may binubulong ka habang tinutusok yung manika? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kailangan ko ng sagot. Naglalaro lang ako. Pero hindi yun ang normal na ngiti na may kung anong lamig at misteryo sa likod noon. Huwag mo na akong gawing bata, Tessa. Kitang-kita ko ang ginagawa mo. Paulit-ulit mong binibigkas ang pangalan ni Rowena habang tinutusok mo yung manika. Anong klaseng laro yan? Tahimik siya sandali. Parang nag-iisip kung sasabihin ba niya ang totoo. Maya-maya ay nagbuntong hininga siya. Sige, aamin na ako. At dahil kaibigan na kita, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Anong totoo? Hindi ako si Tessa. Pinatay niyo ang kakambal ko. Napatulala ako, Sir Gimbal. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Kaya ako nandito para ipagiganti siya. Ano? Hindi ba si Rowena ang nangaaway kay Tessa? Kaya gagawin ko rin ang lahat para lang bumagsak siya. Sobrang bait ng kapatid ko pero anong ginawa niyo? Pinuli niyo siya. Pinagtatawanan. Sinasabihan niyo ng kung ano-ano. May depression siya, Rodney. Hindi niyo alam kung anong pinagdadaanan niya. Natigilan ako. Para akong binagsakan ng mundo. Nagpakamatay siya, Rodney. At alam kong kasalanan niyo ni Rowena. Pinush niyo siya sa limit niya. Hanggang sa wala na siya ibang nakitang paraan kundi wasakin ang sarili niyang buhay. Naaahawa ako sa kapatid ko at kailangan niyang pagdaanan ang lahat ng ito. Nananatili akong tahimik, Sir Gimbal. Hindi ko alam kung paano magre-react. Hindi ko rin alam kung anong paniniwalaan ko. Kaibigan mo si Rowena pero hindi mo rin siya napigilan sa pambubuli. At ikaw ang nag-aak na kaibigan ni Tessa pero hinayaan mo lang siya. Nakisama ka lang. Hindi mo siya pinaglaban. Napakagatlabi ako. May kirot sa dibdib ko. May galit. May takot. Pero higit sa lahat, may konsensya. Kaya hindi ako titigil. Hihigupin ko ang kaluluwa ni Rowena. Pati ikaw. Isusunod kita. Ipapakulam kita pagkatapos ko siyang pahirapan at patayin. Napatayo ako, Sir Gimbal. Takot na takot ako. Dali-dali akong tumakbo palayo. Hindi na ako lumingon. Hindi ako pumasok sa school ng 1 linggo noon. Hindi ko kinaya. Lalo na't alam kong hindi na pala si Tessa ang kausap namin kundi ang kapatid niya, ang kanyang kakambal. Ngayon ko lang na-realize, Sir Gimbal. Kaya pala parang hindi na sa Tessa ang kaharap namin. Kaya pala iba na siya kung umasta, kung tumingin, kung magsalita. Dahil hindi na pala talaga siya. Nakukonsensya ako, Sir Gimbal. Sana noon pa namin siya niligtas. Sana may nakapansin sa mga pahiwatig niya. Sana hindi kami naging bulag sa katotohanan. Kahit na ganoon ay hindi naman siguro solusyon ang paghihiganti at pagpatay. Nagmamadali akong pumunta sa ospital para makita ang kalagayan ni Rowena. Pagdating ko, nakita kong tulog siya. Nandoon ang mga magulang niya. Ang mama lang niya ang nilapitan ko.
Tita, may kailangan po kayong malaman. Wala pong sakit si Rowena. Kinulam po siya. Itakas na po natin siya dito at dalhin sa albularyo. Nahihibang ka ba, Rodney? Paano makukulam ang anak ko eh? Marami naman siyang kaibigan sa school nyo. Tita, maniwala po kayo sa akin habang hindi pa huli ang lahat. Hindi ko na mapigilan ang luha ko, Sir Gimbal, hanggang sa dumating na rin ang doktor. Mrs., kayo po ba ang nanay ng bata? Wala po kaming makitang kahit anong sakit sa pasyente. Normal ang lahat ng resulta. Tita, please, kawawa po si Rowena. Nanghihina na siya. Papatayin daw po siya. Pinangakuan akong ako ang isusunod. Nagpalinga-linga si tita. Kitang-kita ko ang panginginig niya. Tila inatake siya ng anxiety. Tumingin siya kay Rowena na halos hindi na makagalaw sa kama. Pakiramdam ko, Sir Gimbal, binibilang ko na lang ang oras ni Rowena kaya hindi na ako nag-aksaya ng panahon sa pagpapaliwanag. Tinulungan ko silang dalhin si Rowena sa isang albularyo na kilala ng tiyahin ko sa kabilang barangay. Pagdating namin doon, agad siyang sinuri ng matandang albularyo. Doon na rin namin napatunayan, Sir Gimbal, na kinulam nga si Rowena. Mabilis ang epekto. Nakakagulat rin dahil mas lalo siyang humihina at hinihigop ang kalakasan niya. Sa loob ng isang araw, ang laki na ng pinayat niya. Parang hindi na siya nakakakilala. Wala siyang lakas. Parang wala na siyang boses. Para siyang nauupos na kandila, Sir Gimbal. Magic ba to? Hindi ko alam, Sir Gimbal. Ngayon ko napatunayan na darating at darating rin ang araw ng taong nanakit. Makakahanap rin ng kalaban na higit pa sa kanya. At si Rowena, anuman ang mga kasalanan niya, hindi siya karapat dapat na mamatay sa ganitong paraan. Sana hindi pa huli ang lahat. Pinanood ko si Rowena habang ginagamot ng albularyo. Wala siyang malay, Sir Gimbal. Para lang siyang bangkay na humihinga. Pero sabi ng albularyo, gagawin niya ang lahat para lang mabuhay si Rowena. Doon ko napagtanto, Sir Gimbal, na may kapangyarihan pala talaga ang mga albularyo. Parang milagro. Kayang-kaya raw nilang buhayin ng mga taong halos wala ng pulso. Parang hindi ka panipaniwala pero nang mga sandaling iyon. Iyon na lang ang tanging pag-asa namin. Dinasalan niya si Rowena paulit-ulit. May binubulong siyang hindi ko maintindihan. Kakaibang wika, parang Latin o sinaunang dasal. Pagkatapos ay nilagyan niya ng langis ang ulo at tiyan ni Rowena. Bigla na lang siyang napadilat at nagsimula siyang umubo ng malakas. Parang may bumara sa lalamunan niya. Saka siya napasigaw sa sakit. Napaupo ko sa gulat. Ma, anong nangyayari sa akin? Anak, huwag kang susuko ha. Kaya natin to, magdasal ka lang ha. May inilabas na puting tela ang albularyo at saka kinuha ang isang dakot ng bigas. Nilagay niya ito sa magkabilang palad ni Rowena. Iyan ang bilang ng saksak ng karayom sa loob ng katawan niya. Pinaglaruan ng kaluluwa niya gamit ang isang manika. Isinaksak ang karayom sa bawat parte ng katawan. Sa ulo, likod, tiyan, at sa paa. Hindi ko mabilang, Sir Gimbal. Siguro nasa 50 o baka mas marami pa. Pero habang nagpapatuloy sa pag-orasyon ng albularyo,
Napansin ko ang hindi ka panipaniwala. Isa-isa at paunti-unting nahuhulog ang mga butlig ng bigas mula sa palad ni Rowena. Yung iba parang kusa na lang nawawala. Yung iba naman unti-unting gumugulong pababa sa sahig kahit hindi gumagalaw si Rowena. Tila ba bawat butil na nahulog ay may kasamang mga kirot sa katawan niya at parang may sariling buhay. Minsan napanguwi siya, minsan napapahikbi pero tiniis niya lahat. Hindi ako makapaniwala sa gimbal pero kitang-kita ng dalawang mata ko. May nangyayaring hindi maipaliwanag ng siyensya. Walang salita ang makakapagsalarawan sa pakiramdam ko ng mga oras na yon. Takot, kaba, hiya at pag-asa, lahat nagsama-sama. Unti-unting bumalik ang lakas ni Rowena sa gimbal. Kasabay nito, paunti-unti ring nawala ang mga butil ng bigas sa kanyang palad. Tulad ng mahika, isa-isa ring nawala ang mga pantal at pasa sa katawan niya. Pigil ang hininga ko habang pinapanood ko ang lahat ng nangyayari. Ito ang unang beses kong makawitis ng isang albularyo na sobrang galing. Sobrang saya ko sa gimbal nang makita kong nakatayo na ulit si Rowena. Ang dating halos wala ng buhay, ngayon ay muling nakakahinga, nakakangiti at muling nakayakap sa kanyang ina. Nagpapasalamat kami sa albularyo. Nang tanungin namin kung magkano ang bayad, sabi lang niya, "Kung ano lang ang kaya ninyo, hindi pera ang habol ko. Ang mahalaga ay may nailigtas ako." Pag-uwi namin sakay ng sasakyan nila Rowena, hindi ko mapigilang magtanong, "Kamusta ang pakiramdam mo, Rowena?" "Parang panaginip ang lahat. Hindi ko maalala lahat ng nangyari pero hindi ko akalaing isang araw magbabago ang buhay ko." "Kaya nga inumaga na rin tayo pero buti na lang talaga at naabutan pa kita." "Nga pala, patay na si Tessa." "Ano?" Nagulat siya sa sinabi ko at hindi ine-expect iyon. "Hindi ba pumasok pa siya kahapon?" "Hindi siya si Tessa, Rowena. Mabuting at nalaman ko agad. Kaya ako sumugod sa ospital. Kung hindi, baka pinatay ka na niya." Nanahimik siya at kita ko ang pagkalito sa mga mata niya. "Kambal yun ni Tessa. Gusto niyang ipaghiganti ang kakambal niya. Nagpakamatay daw si Tessa dahil sa depresyon. Hindi raw niya kinaya ang lahat ng problema. At ang sabi niya, ikaw ang dahilan. Ikaw raw ang nagtulak sa kanya para gawin iyon." "Natatakot ako, Rodney." "Huwag kang matakot. Nandito lang ako at hindi mo rin siya kailangang labanan mag-isa. Di ba binigyan ka ng langis? Sabi ng albularyo, kapag kumulo daw yon, ibig sabihin nasa paligid lang ang mangkukulam. Kaya pag kumulo yan, alam mo na." "Anong gagawin natin?" "Lumipat na tayo ng school. Huwag na tayong bumalik doon." At kinaumagahan nga, hindi na kami pumasok. Hindi na rin kami nakapagpaalam kay Robert. Wala kaming sinabi kahit kanino. Hindi na kami nagpaalam. Tahimik kaming lumipat ng paaralan ni Rowena. Ayaw naming sundan pa kami ng kambal ni Tessa. Simula noon, tuluyan na nagbago si Rowena sa gimbal. Na-trauma siya sa totoo lang. Pero sa trauma rin niya natutunan ang tunay na kahulugan ng kababaang loob at pananagutan. Araw-araw niyang pinagdarasal ang kaluluwa ni Tessa. Araw-araw din siyang nahingi ng tawad sa mga nagawa noon.
Minsan talaga, kaya tayong baguhin ng takot. Masaya ako, Sir Gimbal, dahil sa wakas, nagbago ang best friend ko. Natutunan rin niya ang payo ko sa kanya dati pa, ang 10 seconds rule. Hindi na siya agad-agad nagsasalita kapag galit. Mas naging mahinahon siya. Mas nag-iisip na siya bago kumilos. Nasa 20s na rin kami at alam ko na mas minabuti niyang maging mas mabuting tao kaya mananatiling bulag sa nakaraan. Palagi ko rin siyang pinapaalalahanan, Sir Gimbal, na hindi ang nakaraan ang magde-define ng pagkatao natin sa ngayon. Wala na kaming balita sa kambal ni Tessa. Tahimik na ang buhay namin at sa totoo lang, si Rowena na rin ang nagsabing okay lang daw na ibahagi ko ang kwento namin ito. Ang kakaibang karanasan namin noong high school kami. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Sir Gimbal. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po ang kwento natin sa ngayon. At kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, mag-subscribe na po kayo at huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video